Kung kayo ay tunay na maharlikano, bumalik kayo sa pagiging prinsipe at prinsesa nyo. Diba? Napakaganda ng sinabi ng nung nag-compose ng kantang ito. Sabi niya, ako ay Pilipino, may dugong maharlika, likas sa aking puso, at hikain kay ganda. Diba mga kapatid, mga kababayan? Meron tayong adhikain kay ganda sa Pilipinas na aking bayan. Ngayon, ang Pilipinas ng ating bayan, yung mga ating mga magulang, ang mga matatanda noon, ay nagsusuot ng belo. Yun ang mga tunay na mga sumusunod kay Kristo. Kaya kung sumusunod ka kay Kristo, yakapin mo ang Islam. Lumapit ka dito, Brad. Lumapit lamang po kayo dito. At pwede po kayong, pwede niyong ideklara na ako ay bumalik na. Ako ay nangangailangan ng kapatawaran at paraiso ni Allah. So, aliko dito. Huwag kang maya at sabihin natin na walang Diyos maliban kay Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayo ay tunay na mapapatnubayan na ni Allah. Lapit lamang po kayo dito. Alin po kayo dito? Brad, huwag kang mayas. Tulungan nyo siya, Brad. Jam, dali mo dito sa kabayan. Tulungan mo sila, Brad. Lumapit po kayo dito at i-declare natin ang ating pagsamba, ang ating paniniwala na walang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bagdag pa natin, mga kapatid, mga kababayan, lumapit pa lang po kayo dito na tulad ng sinasabi natin. Excuse me. Ang tanong niya, totoo bang naipako si Kristo sa krus? Sabi niya. Napakagandang katanungan. Naipako ba talaga si Jesus sa krus? Napakagandang katanungan ito. Dahil ang akala ng mga kababayan nating Kristiyano ay talagang napako. So, mga kapatid, mga kababayan, una, maraming salamat sa katanungan mo. Pangalawa, ano ba yung krus? Ang krus po, ito po ay ginawa ng mga Hudyo bilang pagpaparusa sa kanilang mga pinaparusahan na gumagawa ng karumal-dumal. Pag ikaw ay gumawa ng karumal-dumal, ay pinapako nila sa krus, binibigti. So, si Jesus pa ay napako sa krus dahil ang paniniwala ng mga Kristiyano, kinakailangan mapako at mapatay si Jesus sa krus. Yun ang paniniwala ng mga Kristiyano. Pero ang katotohanan ay hindi po siya napako sa krus. Ngayon, kung sasabihin natin, mayroon pong nakasulat sa Biblia na siya ay napako at napatay sa krus. Yes, meron po talagang napako at napatay sa krus. Pero ang tanong, siya nga ba talaga yaon? Siya nga ba talaga ang napako na yaon? Brad, bago po ang pangyayari na yon, sa Gethsemane po, sa chapter 26 ng Bible ng Matthew, si Jesus sumanunuang kapayapaan ay nanalangin na ano? Naway, bigyan siya ng tinatawag na, kumbaga, yung paninigurado na hindi siya mamamatay. Kaya nanalangin siya sa Diyos, nanalangin siya sa kanyang Panginoon na ilayo sa kanyang ang saro ng kamatayan. So, ibig sabihin, kapatid, kababayan, inilayo si Jesus ng kapayapaan ng Diyos sa saro ng kamatayan. Iniakyat siya sa kalangitan. Hindi siya nakatikim ng kamatayan. Ngunit sa chapter 27 verse 46, meron pong napako at napatay. Ang tanong, sino po ito? Ito po ay isang Hudyo. Napatay ito at naipako sa krus. Ginawa siyang kamukha ni Jesus sumananwang kapayapaan. Bakit? Dahil bilang tatak ng kasamaan ng mga Hudyo. Dahil ang Hudyo ang gustong pumatay ng mga propeta. At ang isa pa sa mga napatay nila, dahil ang mga propeta po ay hindi lamang po nag-isa. Si Jesus Christ
kasama niya ang kanyang pinsan. Sino ang kanyang pinsan? Si John the Baptist. Ang pagitan po nila ay 6 months lamang. Naunang ipinanganak 6 months after si Propeta. Then ipinanganak naman si John the Baptist. Ibig sabihin, hindi po sila magkalayo, kundi sila po ay magkamag-anak. Siya ay pamangkin ni Zacarias at ni Imran. Ibig sabihin, magkakamag-anak sila. Ngunit hindi sila mga Diyos. Dahil bakit? Kung si Jesus ay pinsan niya, si Zacarias o si John the Baptist, at tiyuin niya si Zacarias, ibig sabihin lalabas sila ay Diyos din. Hindi po, sapagkat siya ay tao. Ngayon, kapatid, kababayan, hindi po totoong naipako si Jesus. Dahil sinabi rin ni Pablo, nung siya ay nasa mundo pa lamang, si Jesus, siya ay nanalangin sa kanyang Panginoon ng kaligtasan na ilayo siya sa saro ng kamatayan. At siya ay dininig. Ibig sabihin, dininig ang panalangin ni Jesus na siya ay hindi makatikim ng kamatayan. Kaya, ang naipako ay hindi po si Jesus. Dahil kung si Jesus ang napatay, tunay na kokontra yun. Dahil bakit? Ang dapat lamang mamatay sa krus, yung mga masasama. Yung mga taong gumagawa ng krimen, ng karumal-dumal. Hindi nararapat sa mga mabubuting tao, lalong-lalo na sa propeta. At hindi kailangan mag-suicide. Dahil ang ibig sabihin, si Jesus po, kung tunay na ang kaligtasan, intindihin nyo unawain nyo. Kung tunay na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, kung tunay ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng kaligtasan ni Jesus, kailangan willing siyang mamatay. Willing siyang mamatay. Please, patayin nyo na ako para kayo ay makaligtas. Para makaligtas ang lahat ng sangkatuhan, kailangan patayin niyo ako. So, yun ang kailangan. Pero anong sabi ni Jesus, ang kapayapaan? Humingi ng tanda ang mga ulupong, ibig sabihin ng mga sinumpa. Sa chapter Marcos, chapter 8, verse 40, anong sabi ni Jesus? Bakit ninyo ako gustong patayin na taong nagsasabi ng buong katotohanan? Siya ay gustong patayin, pero si Jesus ayaw niyang mamatay. Dahil bakit? Siya ay isang propeta. Kailangan niyang mabuhay, manatili para may parating sa mga tao ang mensahe. Dahil pag namatay pa siya, hindi na makakarating sa atin ang mensahe. Dahil namatay na ang kanyang kasama. Si John the Baptist, inunahan na. Pinugutan na ng liig. Kaya kung mamamatay pa si Jesus Christ, hindi na makakarating ang mensahe. Kaya nga naman, si Jesus Christ hindi pa namatay. Ito po ay trials, pagsubok. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaplano ang mga Hudyo, nagpaplano ang mga Kristiyano, pero nagpaplano rin si Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Nagpaplano kayo, nagpaplano rin si Allah. Who is the best planners? They plan, and Allah subhanahu wa ta'ala also plan. And who is the best planners? The best planners is Allah subhanahu wa ta'ala. God, only one God, Allah subhanahu wa ta'ala is the best planners. Kaya ang akala nila napatay si Jesus. Brad, hindi kailanman napatay si Jesus ang kapayapaan. Ngayon, bakit sabi ng mga Kristiyano, bakit sabi nila napatay? Brad, anong ibig sabihin yun? Bakit sinasabi niyang siya'y napatay? Bakit yung mga tao, meron silang narinig at nabasa siya'y napatay? Bakit? Ito po ay tanda, mga kababayang Kristiyano. Ito po ay palatandaan na na si Jesus ay hindi Diyos. Pinapakita lamang ang mga tanda na siya rin ay mamamatay. Dahil ang Diyos, kailanman na hindi mamamatay. Sabi nga din sa Bible, ang Diyos ay nananahanan sa liwanag, hindi makakatikim ng kamatayan. Kaya bakit sasabihin niyong mamamatay?
Hindi makakatikim ng kamatayan ng Diyos. Si Jesus ay mamamatay rin. Kaya lang bakit merong tanda na siya ay mamamatay? To make you understand that He is a human being. He will taste the death. In the time will come, mamamatay rin siya. Kaya huwag nating sabihin na si Jesus ay Diyos. Brad, si Satanas hanggang ngayon buhay. Hindi nakakatikim ng kamatayan. Talo pa siya ni Satanas. Si Satanas hindi mapatay-patay. Tapos sasabihin niyo si Jesus namatay. Isang propetang napakabuti. So mga kapatid, mga kababayan, hindi totoong napatay si Jesus. At sabi pa ni Allah, bilang paglilinaw, sabi ng Diyos na si Allah, mababasa nyo sa chapter 4, 157 ng Suratul Nisa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا سَلَبُوهُ وَلَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَكُمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya napatay at hindi siya naipako sa krus. Bagkus, pinalabas ni Allah na siya ay parang napatay at naipako sa krus bilang parusa sa mga Hudyo at sa mga susunod na hindi ginagamit ang isip, hindi pinag-aaralan ang katotohanan, kasama sila sa sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka ng isip, kaya huwag kang padalos-dalos na maniwala. Kasi bakit? Ang Diyos ay hindi kailanman mapapatay ng kahit sino man. This is only a plan of Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaplano tayo, pero hindi sigurado ang ating plano. Kaya nga sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yamkuruna wa yamkurullaha, wallahu khayrul makirin. Nagpaplano kayo. The Christian plan, the Jew plan, everybody will plan. And Allah subhanahu wa ta'ala also have a plan. And who is the best planner? And the best planner is Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapatid kababayan, huwag tayong magbigibinyan bago tayo abutan ng kamatayan. Huwag mong sabihin ngayon, masaya ka kasama asawa mo. Bahala na kung mamatay, mamatay. Ha, huwag kang magsabi ng ganyan, Brad. Kung tunay kang naniniwala na may kamatayan at merong buhay ulit, tingnan mo si Jesus, sabi mo namatay siya. Ibig sabihin may kamatayan. Bakit hindi mo pinag-aralan? Sabi mo namatay ng mga propeta. Kung naniwala kang may kamatayan, bakit ka nagpapabaya sa iyong sarili? If you truly believe that all the prophets was die, you need to be careful because you are also will die. So, before death will come, you must know that there is only one God and there is only one religion, and this religion is Islam. And this is only the religion that Allah subhanahu wa ta'ala will accept in Yaumul Qiyamah, in the day of judgment, sa araw ng paghukom sa kabilang buhay. So, kapatid, kababayan, malinaw po ba? Malinaw ba? Allahu Akbar. Kung malinaw, Brad, halik kayo dito. Halik kayo dito. Jamil, imbitahan mo sila dito para yakapin nila ang Islam. Sige po, tulungan natin ang ating kababayan dahil malinaw po sa kanila. Lapitan mo ninyo sila, tulungan niyo sila dahil ganito ang ginagawa ng mga Muslim. Lumapit ka doon. Jamil, doon lumapit ka doon, tulungan mo sila, dalhin dito. Dahil malinaw po sa kanila. Huwag na po natin sayangin ang ating panahon. Alika kabayan. Huwag kang maya, alika. Alika kayo. Lapit kayo dito, Brad. Alika kayo dito, Brad. Sige po. Alika dito. Alika dito, Brad. Lumapit kayo dito. Sige. Lungan nyo dito. Allahu Akbar. Alika dito, Brad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alika dito, Brad. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. So, malinaw na malinaw sa'yo, Brad. Masya Allah, ako'y nasisiyahan sa'yo, Brad. Ang gawin mo na lang, Brad, sumaksi ka na walang Diyos maliban kay Allah ng taos puso. At susundin mo ang sasabihin ko sa iyo, tiyak Brad, maging masaya ka sa pag-uwi mo. Patuloy mo pang pag-aral at ipanalangin mo kay Allah na naway dagdagan pang iyong kalaman at bigyan ka ng katatagan. Okay? O Jamil, halika, bigyan mo kay brother ang... Brad, halika kayo dito para samahan niyo ang kapatid niyo. Halika kayo dito. Brad, hawakan mo to, Brad. Hawakan mo ang microphone at sabayan mo ko sa pagbanggit.
Okay, hawakan mo, Brad. Dito ka, Brad. Okay. Okay, si brother na lang, kahit hindi sila Okay, sabayan mo ako, Brad. Dito ka, Brad. Dito ka. Dito ka, Brad. Okay. Sabi mo, ilapit mo sa kanya. Okay. Okay, Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu Isa ibnu Maryam wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah, na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay katulad ni Adan at ni Eva na walang mga magulang. At ako'y sumasaksi na ang paraiso ay totoo. At ako'y sumasaksi ng impyerno ay totoo. At kami ay sumasaksi na naway ikaw kapatid ay isang tunay naming kapatid na ngayon at naway bigyan ka ng kalaban at gabay pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ikaw ay ganap ng Muslim. Welcome to Islam. Welcome to Islam sa ating kapatid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So yun po mga kapatid, mga kababayan. Proud tayo sa ating kapatid dahil hindi niya ikinahiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi niya kinahiya na siya ay maging Muslim sa harap ng publiko. Dahil kailangan niya ng paraiso at patnubay. Mga kapatid, yung pagari natin. Saan si pagari? Naway wag natin pabayaan ang ating kapatid. Brad, kunin natin yung pangalan ni kapatid para maging ano natin at kanyang contact number para may contact tayo sa kanya dahil hindi natin siya kailangan pabayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So welcome sa Islam. Kapatid, itong pagyakap natin ay bilang kasiyahan po sa inyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So yung mga nais pa pong yumakap sa Islam, huwag po kayong mahiya. Kabayan, huwag po kayong mahiya dahil ito po ang kailangan natin, ang magkaroon ng tamang pananampalataya at kasiguraduhan. Ang kasiguraduhan po ay ang pananampalatayang Islam. So sa ating kababayan na nandyan, lumapit ka lang dito kapatid. At lapitan natin ang ating kapatid para magkaroon ng lakas loob at isamahan natin siya dito. If you, kung meron silang mga kasama ay tulungan po natin. So sa mga kapatid natin ay tulungan natin ang ating kapatid na ipaliwanag ang pananampalatayang Islam. Video mo. Isa sa lang sila yung video mo. Tahimik lang please. Tahimik lang po. Tahimik lang dahil meron pa rin mga brothers hindi pa nagsala, may nagsusunda. At ito inshallah, malaking biyaya ng Allah na desisyon ng kapatid natin. Ngayon lang talaga. Inshallah. Allahu Akbar. Bugto. Bugto. Hindi mo ako bro. Sasabihin ko, kaya pasundin mo na kanina. Lalo ako talaga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu Isa ibnu Maryam wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah, na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. At ako'y sumasaksi
ako'y sumasaksi na si Jesus na si Jesus, na anak ni Maria anak ni Maria, ay sugo ay sugo at propeta ng Allah at propeta ni Allah sa Israel. sa Israel. Bro, ano? Abdul Bari, salam alaikum. Brothers. Batiin natin pero walang ingay ha. May mga sasalaka. Yahya. Si Kwan, si Abdurrahman. Abdurrahman sana. Abdurrahman Aurora. Oo na? Anak kasama. Okay. Yahya, sama kay Papa mo. Bus. Ako hindi ka nakasama. Nakawala kayo magkita sa ibang siya ngayon. Sabi niyo, masyado na nakakawala. Ito mo ng tao, hindi available. Pipilitin mo po kadaryo kasi hindi mo. Masyaallah. Higitan mo kami. Higitan mo sa'yo din ang kilala. Kailan daw kasama? Check na. Saan ka sa online? Online. January 13. Hindi na. Ikaw lang January 13. Ikaw naging po doon? Sa online? Actually na yun, sa papasok ka ng GSL kasi nalalim yung Sa bahay. Apo, gusto ko. Habang meron pa po tayong konting minuto, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na yakapin po natin ang Islam. Kung meron pa po kayong mga tanong, dahil unti-unti na po tayong unti-unti na po namin sinasara ito. So, inshallah ay may meron pang makahabol. So, yun po mga kapatid, mga kababayan, ang aming mensahe sa araw na ito na nakarating po sa inyong pananampalatayang Islam. Sa mga yumaka po sa Islam, tinatawagan po namin na kayo po ay mag-aral. Hindi lamang po pagyakap, kinakailangan pa po nating mag-aral pa para mas masigurado natin ang ating hinahawakan ay tunay. Dahil kung hindi ka mag-aaral, lalong hindi maudaragdagan ang iyong kaalaman na malaman ang tunay na pananampalatayang iyong pinanghawakan. So, kailangan nating mag-aral pa. So, mga kapatid, mga kababayan, ay kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. Sa lahat ng mga nakikinig po, ay kami po ay nagpapasalamat po sa inyo.
Kung meron po kayong mga katanungan na hindi nyo masabi ng personal, may mga cellphone number po dito ang ating mga kapatid. Meron po kaming cellphone number 056-818-6478. Yun po ang isa sa mga number na pwede po ninyong tatawagan. At meron din pong cellphone number na ang ating Sheikh na si Sheikh Ahmad Escalante. Ang kanyang numero po ay saan ba yun? 056-988-9959. 056-988-9959. So yun po mga kapatid, mga kababayan, habang minalalabi pa pong oras, ay kami po ay naghihintay ng inyong katanungan. Meron pa pong isang perfume dito. Kung gusto nyo ng perfume or load, pwede pong magtanong. Yung sister dito, sister, may mga tanong kayo? Jamil! Si Jamil, kaibigan, yung mga kaibigan niya yung sinabi sa akin na may tanong. Si Jamil yung nakakaalam noon. Mga kapatid, sa susunod na linggo po ay nandito po kami uli. Kami po ay mga propagator, mga daya o duwat ng Al-Hidayah Islamic Center. We have a Islamic Center in Cornich Tower. You can call us if you want to research about Islam. Kung gusto nyong mag-research ng patungkol sa Islam, meron pong Islamic Center sa may Cornich Tower. Doon lang po, malapit sa tabing dagat. Pag pumunta po kayo doon, nandun po yung tabing dagat, pwede kayong mamasyal. At pag pumunta po kayo doon, meron po kayong regalo sa amin. At kayo po ay ami pong iistimahin ng maayos sapagkat kayo po ay aming mga bisita. Meron din po kami ditong library dito po sa building na yun kung saan ay muntik masunog. May building po doon, may library po doon, pwede po kayong pumunta doon at magtanong. Minsan po nandun po ang inyong lingkod para maghintay po ng mga kababayan na nagtatanong, nagre-research about Islam. So sa mga pastor-pastoran, sa mga ministrohan dito o anumang mga tinatawag nila sa kanilang sarili, kung nais po ninyong mag-research o kung tunay ang inyong reliyon, naghihintay po kami sa inyo. Lapitan niyo po kami at tayo ay mag-usap para ipakita ninyo ang inyong mga doktrina kung totoo ang inyong reliyon. Baka sakaling kami ay ligaw. O tingnan mo, kami nangahamon pa. Hindi nangahamon ng suntukan dahil hindi po yung kautusan sa mga reliyon na makipag-away tayo. Kami po ay willing pong humarap sa inyo na tayo ay mag-usap-usap. Dalin mo ang ebidensya mo, ipakita mo sapagkat sa Islam, sabi ni Allah, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dalin mo ang iyong ebidensya, ilatag mo, ipakita mo kung tunay na nakasulat, nandiyan ang ebidensya mo, dalin mo. At ang amin din ay dadalin din namin at ilalatag namin sa inyo ang aming mga ebidensya. So yan ang pinakamainam na usapan, may ebidensya. Huwag po tayong magtuturo ng mga reliyon dito, nililigaw po ninyo ang inyong mga kababayan lalo. Nandito na kayo sa banal na lugar, lugar ng mga propeta, lugar ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lugar ng kanilang ama, ang kanilang ama na si Abraham. Si Abraham sa kanilang anuang kapayapaan, ito ang bayan nila. Hindi ito bayan nino. Hindi ito bayan ni Felix Manalo. Dahil hindi po siya sugo. Siya po ay isang Pilipino. Hindi po isang propeta. Malinaw po yan para sa inyo. Hindi rin po si Kibuloy. Dahil si Kibuloy ay isang sinungaling. Yung mga nagsasabing sila ay mga propeta at sugo, mga sinungaling yon. Dahil sabi sa John 5:31, kung ako ay nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi totoo. Yung mga nagsasabing sila ay propeta, sinungaling yan. Sabi ni Kibuloy,
ako ay propeta. Pumasok daw ang Diyos sa kanyang sarili at naging Diyos na siya. Sinungaling! Sabi ng inyong Biblia sa John 5:31, kung ako ay nagpatotoo sa aking sarili o nagsasabi ng patungkol sa kanyang sarili, ang patotoo niya sa kanyang sarili ay hindi totoo, kasinungalingan. Yan po ang ginawa din ni Pablo. Pinapakilala niyang kanyang sarili na nakarinig ng tinig. At ang tinig na yon ay sinasabi niya si Jesus na siya ay ginawang disipulo, propeta. 3 beses siyang nagsinungaling. Mababasa niyo sa Gawa 9, chapter 9. 3 beses siyang nagsinungaling. Siya ang nagpapatotoo sa kanyang sarili. Hindi si Jesus, hindi ang Diyos ang nagpapatotoo sa kanyang sarili. Kaya mga sinungaling yon. Dahil bakit? Yung mga nagsasabi patungkol sa kanyang sarili ay sinungaling. Yan si Kibuloy. Yan si Felix Manalo. Sino pa? Ang mga nagsasabing propeta sa Pilipinas, puro mga sinungaling. Yung mga nagsasabing mga propeta sugo, mga sinungaling. Dahil ang propeta ay mismo ang Diyos ang nagsugo. May mga kasulatan. Sila ay walang kasulatan. Si Felix Manalo ay walang kasulatan. Nakikibasa lang ng Biblia. Ano ba kayo? Hindi ba natin naintindihan? Si Kibuloy, nakikibasa lang ng Biblia. Si Eli Soriano, nakikibasa lang ng Biblia. Lahat sila nakikibasa ng Biblia. At ang Biblia ay hindi rin salita ng Diyos. Kaya anong nakukuha? Lahat ay kasinungalingan at pagkaligaw. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kami po ay nandito para magpaabot po sa inyo ng balita patungkol sa pananampalatayang Islam.